Ginugugol mo ang buhay mo sa pagsunod, pero bakit parang hindi ka pa rin umaangat? Ginugugol mo ang buhay mo sa pagsunod sa utos, sa school, sa magulang, sa lipunan. Lahat sila may rules, may formula, may step by step papunta sa success. Sinasabi nila, mag-aral ka ng mabuti, magtrabaho ka ng mabuti, at balang araw, gagantipalaan ka rin. Sinunod mo naman, tinahak mo yung landas na ginawa nila para sa'yo. Pero habang tumatagal, may napapansin ka. Ang totoong tagumpay, hindi nangangailangan sa pagsunod ng sa instructions. Nanggagaling ito sa pag-intindi sa larong hindi nakikita ng karamihan, sa pagmaster ng strategy na walang nagtuturo. Unang kailangan mong maintindihan, karamihan ng tao bulag, hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil puro react lang sila. May nangyari, react. May problema, react. Sumasagot sila sa nangyayari, pero hindi nagtatanong kung bakit o paano. Kaya nagiging predictable sila. At ang pagiging predictable, kahinaan. Kung gusto mong umangat, kung gusto mong makuha yung buhay na pinapangarap ng iba, hindi ka pwedeng madaling hulaan. Kailangan mo matuto mag-isip ahead, mag-anticipate, kumilos habang ang iba natutulala sa pagdadalawang isip. Ang strategy na walang pagtuturo, nagsisimula sa awareness. Awareness sa sarili mo, sa ibang tao, at sa mga hidden rules na gumagalaw sa bawat sitwasyon. Akala ng karamihan, strategy ay lakas ng loob, risk, tapang, pagiging dominante. Pero ang katotohanan, strategy, tahimik. Hindi ito naiikita. Ito ay pasensya na mukhang wala kang ginawa, preparasyon na mukhang katamaran. Habang ang iba naghahabol ng validation, sumisigaw para mapansin, nakikipag-agawan ng atensyon. Ikaw tahimik kang kumukuha ng impormasyon, nag-o-observe, naghihintay. Habang lumalabas ang kahinaan nila, doon ka kikilos. At pag kumilos ka, malakas ang impact. Dahil hindi nila nakita na paparating ka. Pangalawa, leverage. Hindi fair ang buhay at hindi talaga magiging fair. May mga taong may lamang na agad. Ang iba kailangan gumawa ng sarili nilang advantage. Hindi mo kontrolado kung saan ka nagsimula, pero kontrolado mo kung paano ka gagalaw. Leverage ang nagpapalaki ng resulta ng effort mo. Ito ang invisible force na nagpapalakas sa bawat galaw mo. Pera, kaalaman, influence, timing. Hindi lang yan tools. Sandata yan. Habang ang iba pagod na pagod sa maliit na resulta, ikaw isang galaw, maraming balik. Matuto kang gamitin ang galaw ng mundo pabor sa'yo. Sunod, pagiging invisible. Overrated na ang pagiging visible. Akala ng tao kailangan silang makita, marinig, patunayan ng sarili nila palagi. Kahinaan yun. Sa mga hindi napapansin, doon nangyayari ang tunay na galaw. Kapag tahimik kang kumikilos, walang announcement, walang ingay, may kalayaan ka. Pwede kang umatake ng walang babala. Pwede kang mag-build ng walang balaban. Ang tunay na malalakas, hindi maingay. Pang-apat, pasensya. Ang padalos-dalos na paparusahan. Ang marunong maghintay ginagantimpalaan. Karamihan gusto agad ng resulta, ngayon agad. Pero ang strategy, pang matagalan. Habang ang iba nakapokus sa ngayon, ikaw nakapokus sa susunod na taon o dekada. Hinahayaan mong magpakita ang tao ng tunay nilang ugali sa kakakikilos. Kasunod, emotional control. Hindi sapat ang talino kung wala kang control sa emosyon. Galit, pride, inggit, mga tanikalayan. Ginagawa kang predictable. Ginagawa kang mahina. Kung gusto mo maging strategic, kailangan kalmado ka, mag-observe, mag-analyze, kumilos ng malinaw ang isip. Ang pagiging kalmado hindi kahinaan, precision yan. Isang katotohanan, ang rules na sinusunod ng karamihan, ginawa para manatili silang average. Kung gusto mong umangat, kailangan marunong kang yumuko sa rules. O baliin sila pero may isip, hindi pa bigla-bigla. Networking, hindi ito paramihan ng kakilala. Ito ang pag-intindi sa tao. Ano ang gusto nila? Ano ang kinakatakutan nila? Ano ang hinahabol nila? Hindi mo kailangan ng loyalty. Kailangan mo ng alignment ng interest. Pagtugma ang interest, kusang gagalaw ang mga bagay pabor sa'yo. Adaptability, mabilis magbago ang mundo. Kung matigas ka, iiwan ka. Kailangan marunong ka mag-adjust. Makakita ng pattern, makaramdam ng pagbabago bago pa ito maging obvious. Dito ka nagkakaroon ng advantage. Kasunod, isolation. Karamihan takot mag-isa. Pero dito lumilinaw ang isip. Walang ingay, walang distraction. Dito kalungkutan. Preparasyon ito. Kasunod, concealment. Huwag kang magpaliwanag. Huwag kang magyabang. Kumilos ka lang. Hayaan mong maliitin kanila. Doon sila nagiging kampante. Doon ka nagkakaroon ng pagkakataon. Timing. Kahit gaano kaganda ang plano, walang kwenta kung maliit ang timing. Matuto kang maghintay. Kapag swak na ang lahat, doon ka gagalaw. Testing your limits. Kung gusto mong lumakas, kailangan mong harapin ang hirap. Doon nabubuo ang tibay ng isip. Huling bahagi, execution. Maraming marunong magplano, kaunti lang ang marunong kumilos. Karamihan nagsasalita, kaunti ang gumagawa. Ikaw, huwag ka nang mag-announce. Huwag ka nang magpaliwanag. Kumilos ka, hayaan mong resulta ang magsalita. Pagsamahin mo lahat, awareness, leverage, katahimikan, pasensya, kontrol ng emosyon, pagbaluktot ng rules, tamang connection, adaptability, pag-iisa, pagtatago, timing, pagtulak sa limit, at tahimik na execution. Maging ibang level ka. Hindi ito tungkol sa swerte. Tungkol ito sa galaw, sa isip, at ang kontrol. Tandaan mo to, hindi madali ang mundo. Ang rules para sa karamihan.
Pero ikaw, hindi ka nandito para maging average. Nandito ka para mangibabaw. Ang strategy na walang nagtuturo, hindi maingay. Tahimik ito, pero grabe ang epekto. Simulan mo ngayon, mag-observe ka, maghanda ka, kumilos ka, kahit walang nakakakita. Habang ang iba nagdadalawang isip, ikaw umaabante na. Dahil sa huli, ang pagitan ng pagiging average at pagiging dominance nasa kung papaano ka kumikilos, habang ang iba bulag pa rin.